Eto na nga yun, guys. So, good day. And, yes. For today's video, guys, eto na nga. Ngayon na lang ako nagkaroon ng time para gumawa nga ng content para sa isahang sagutan na lang sa mga nagtatanong sa akin kung paano ko nabawi nga yung aking Facebook page. Grabe yun. Sobrang nalungkot ako nun kasi akala ko wala na talagang pag-asa na mabawi ko yun. Kasi syempre, since day one na natutuwa akong mag-vlog-vlog, gumawa ng content, is nandoon na talaga sa nag-iisa kong Facebook page na Moma Rider ngayon. So, ayun. Ginawa ko lahat. Nag-reach out ako na kung saan-saan. Pero yun, may isang part ng Meta support ako na napindot. So, accidentally lang yun. Yan. Pero nag-search din ako kung paano talaga yung, alam yung inaalog-alog pa yung phone, ganyan, gano'n. Tapos, ayun na nga. Bago tayo mag-proceed, guys, sabi ko nga sa inyo, way back 2023 pa yon nang mahack yung aking Facebook page. At, inabot ng 5 buwan bago ko siya nabawi. So, before we proceed, guys, just a little bit of intro muna, okay? Alright, so habang nagsasalita ako dito, i-flash ko yung mga yung mga na-save ko pa na nagtanong sa akin about sa pag-retrieve ng aking Facebook page na nahack nga. So, shout out sa kanila. So, ayun na nga. Suggestion ko lang before kayo mag-reach out sa Meta support, gather all information, proof na kayo yung rightful owner ng Facebook page na gusto nyong ma-retrieve. Kasi si Meta, lahat, syempre meron silang mga tools na para gamitin or i-check lahat ng mga proof na isi-send nyo sa kanila. Kasi ako talaga, nag-gather talaga ako ng information. Yun kasi yung ano sa akin, mahilig akong screenshot ng mga personal information ko. Hindi yung mga conversation wala lang, basta lang kasi ako makakalimutin kasi ako, so kaya nakaugalian ko ng mag-gather ng information, mag-take ng screenshot ng mga personal information ko sa mga account ko, ganyan. So ganun na nangyari. Since mahilig nga ako mag-take ng mga screenshot, merong part ng Facebook na accidentally kong na-click, and then doon ako nakapag-submit ng mga proof na yun na ako nga yung rightful owner nung ano na yun, page na yun. Kaya guys, pakiusap ko lang sa inyo, payo ko lang guys, kasi alam mo, sa totoo lang nabiktima rin talaga ako nung, alam niyo yung mga email na nare-receive nyo na nag-o-offer ng promotion, ng collaboration, nangangako na babayaran kayo ng $500 to $700 US dollars na siguro commission, ganyan. So, inaamin ko talaga na natukso talaga ako doon sa email na yon. Kaya, na-click ko yung link and then in-access ko, in-okay ko, inalaw-alaw ko lang natin, boom! Wala na. Biglang nawala ang access ko sa sarili kong page na sobrang pinaghirapan ko. Kaya sobrang umiyak talaga ako nung time na yun. Iniyakan ko talaga yung page ko. Kaya guys, pakiusap ko kayo matukso doon dahil hindi totoo yun. Tapos alam nyo pa ang masaklap ang nangyari pa sa page ko. Nagkaroon siya ng maraming violation dahil nga yung nasira yung community standard ng Facebook dahil sa pag-upload nga ng mga malalaswang picture, malalaswang mga yung mga parang clickbait. So, ayun, napuno ng violation yung
Facebook page ko. Kaya pag nakakita ako ng mga kapwa ko motovlogger na nagpa-pop up sa mga stories nila ng mga ganun malalaswang picture, alam ko na-hack din yung mga page nila or Facebook nila. So, yan guys, payo ko lang, please, don't click any link. Huwag kang matukso kasi hindi totoo. Hindi totoong babayaran ka nila. I-hack lang talaga nila yung account mo na pinaghirapan mo at yung puno ng effort mo. Kaya wag guys. So, ayun na, huwag na natin patagalin to. I-record ko na rin yung screen ko para makita nyo yung process. But, disclaimer lang or something na sabi ko nga, hindi ko na alam ngayon kung ano yung process ni Meta sa pag-reach out sa kanilang support page or customer service dahil sabi ko nga, way back 2023 pa yon. But, bear with me. I-explore natin lahat yan hanggang sa umabot tayo sa part na pwede na kayong mag-submit or pwede nyo nang ipadala kay Meta yung mga proof na kayo yung rightful owner ng page na gusto nyong i-retrieve. So, again guys, para lang to sa Facebook page kasi yun lang naman yung experience ko or na-experience ko. Kaya, usapang Facebook page tayo, okay? Pupunta kayo sa personal Facebook nyo kung saan naka-bind or naka-bound yung Facebook page na gusto nyong i-retrieve. Yung Facebook page nyo na na-hack. So, click nyo lang yung arrow dito sa may gilid. So, ayoko kasi ipakita yung profile picture ko. Baka guys, ayoko. Basta lang. For my privacy. So, may arrow dito sa side na to. Then, pindutin nyo lang yun. At makikita nyo. Click nyo yung help and support. So, yan. Diba? So, pupunta tayo ngayon dito sa report a problem. Yan. Tapos, click yung report problem. Ito yung click nyo. So, ayan. Don't include report. Wag na yan. So, ayan. Dito tayo ngayon mapupunta. So, yan guys. Ito, yung part na yon na sinasabi ko sa inyo na pwede kayong makapag-send ng lahat ng information. So, yan, huwag na yan pansinin. Pero na-click ko kasi. Pero sige, hanap tayo dyan ng related lang. Kasi na-click ko siya. So, pages. Yan. So, dito guys, i-explain nyo lahat ng full details na for example lang. So, kailangan yung maging polite. Just be polite. Hi. Good day. Retrieving my Facebook page, then name of your FB page. Yan. Tapos more explanation. So, more explanation. Kasi the more na mas mahaba yung explanation mo, the more na i-entertain ni Meta or any support from Meta yung ano mo, yung iyong complaint. Yan. There. Then, ayan. Diba, mahaba na. So, let's say mahaba na yung explanation mo. Enter mo lang yan. Then, provide ka ngayon. Please kindly send me an update through my email. Then there, provide mo yung iyong active email address na mari-reach out kanila or makakapag-send sila sa iyo ng
update and whatnot. And then, you may also reach out through my mobile phone number. Then provide your active phone number, and you can also tell them a specific time na pwede ka nilang tawagan, kasi sinasabi ko sa inyo mag-provide na kayo ng phone number nyo, dahil based on my experience is kaya humaba yung conversation ko o kay Meta support is because nanghihingi sila sa akin ng email address, ng phone number. So, hindi naman ako na disappoint kasi consistent silang mag-reach out at mag-respond sa email ko, and tumatawag pa sila sa akin sa specific time na sinabi ko sa kanila na pwede nila akong ma-reach out. So, yun. Provide nyo lang yun, guys. And then, yun na yun. Tuloy-tuloy na. And yun na nga yung sinasabi ko nga sa inyo na screenshot. Dito nyo yan i-attach. Yan. So, you can send all the information that you have there. So, yan guys. Diyan yung ma-attach lahat ng information na kailangan nyong i-submit kay Meta as a proof na kayo yung rightful owner nung page na gusto nyong i-retrieve. So, ayun lang guys. If you have any other questions or something, comment lang kayo, and I will do my best to answer your queries or questions. Pwede rin kayong mag-send sa akin ng email sa Facebook page ko. Yun nga, yan, Momo Rider. So, yan, makapag-send kayo sa akin ng email. And I will do my best na sagutin lahat ng questions nyo. So, sa mga na-hack na page, good luck sa pagbawi nyo guys. Eto lang talaga, mahabang pasensya ang kailangan nyo. At talagang tiyaga. Magtsatsaga kayong hintayin yung pagbawi ni Meta sa page nyo. Hanggang sa one day, makaka-receive kayo ng email at madi-disconnect or malalag out yung personal Facebook nyo kasi ayun na, na-retrieve na ni Meta yung Facebook page nyo at i-reconnect lang siya doon sa personal Facebook nyo na kailangan nyong i-change password. Yun lang guys, and thank you for watching.